So, ano tong unprogrammed activities? Yung regular cash advance at saka yung special cash advance. So, yung unprogrammed activities, ah, yun yung ginagamit ng ating Department of Budget and Management at saka Department of Finance kapag ka tumaas yung revenue collection at nakapag-generate tayo ng foreign funds. So, kumbaga yung mga financial aids natin, tumaas. Tapos yung revenue collection natin, tumaas. Nag-exceed sa target. So, doon tayo nagkakaroon ng unprogrammed appropriation. So, ibig sabihin ng unprogrammed, hindi siya naka-allot initially. Kumbaga, yun yung mga sobra, yung mga surpluses na pwedeng makadagdag dun sa mga priority projects ng gobyerno o kahit dito sa barangay, 'di ba, kung ang internal revenue allotment tumaas, magkakaroon sila ng unprogrammed appropriation kasi yung budget nila naka-program naka-itemize. So kung sumobra yung kanilang revenue collection, magkakaroon sila ng extra cash for extra projects. so yun ang ipinapangarap ng mga LGUs at kahit dito sa national government. Yun ang mga regular cash advance, yun naman for office, for honoraria daw, for office expense, transportation allowances or allowances na naka-allot para sa mga empleyado o nakalagay nga doon sa cashier sa mga empleyado kung meron silang kailangan. Yun yung regular cash advance na naka-allot na. Pero yung special cash advance daw, bago mo makuha yung cash advance na yun, kailangan pa ng authority ng head, agency head o kumbaga cabinet secretary para mailabas yung pera na yun. Kasi yun for specific and special purpose, yung mga confidential na within the office lang. Mga office functions lang na sila within the office or within the circle lang na nakakaalam. So yun, mabutit alam natin yan. Kasi kahit naman sa private sector, bibigyan ka ng cash advance Pero yung mga cash advance na nangyayari sa gobyerno is yung regular. Diba? Pero yung special madalang mangyari yan. Sa government kasi. So mabutit nalaman natin yung mga ganyan. Kasi para maintindihan natin paano tumatakbo yung gobyerno natin. So yun lang po.